Meet my new friend Zahir. Zahir, known online as Tito Carl, is a barber and content creator from Syria. After moving to Dubai, he began learning Tagalog. Now, 20 years later, he has reached an extremely high level of proficiency in the language without ever having visited the Philippines. Make sure to check out his content, link below. Carl and I spoke about the fascinating story of how he started learning Tagalog, the differences between Syrians and Filipinos, how Filipinos are treated in Dubai, how speaking Tagalog has changed him as a person, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Nakita ko sa TikTok mo na ang galing mo mag-Tagalog. Sabi ko, ay naku, paano to nangyari? Bakit ang galing niya? Kilala mo rin si Manaf o hindi? Si Manaf at si Milkshake, kaibigan ko sila. Pero unang kilala ko si Fandi talaga, nung 2005 ata. Nakilala mo siya dyan sa Dubai? Nung nakilala ko siya, nasa Kish Island ako. Pag nasa Dubai ka tapos mag-change visa, mag-exit ka ng Dubai. Uso pa noon yung mag-exit sa Kish Island, isang lugar siya sa Iran. So nung nag-exit ako noon, sa hotel mismo nakita ko si Fandi. Tapos noon, may ano pa ako, yung parang gusto ko ng mga Filipino, gusto ko matuto mag-Tagalog, gusto ko ng kultura nila, yung parang malapit sila sa amin. Kaya sabi ko, nung nakita ko si Fandi tapos nagtatagalog siya sa mga kasama niya, sabi ko ay hindi naman imposible sa akin matuto mag-Tagalog. Kung marunong talaga si Fandi ng ganong kagaling, madali din sa akin. Kaya nagsimula talaga ako. Siya yung inspiration mo dati. Kaya sa time na yun, hindi ka marunong mag-Tagalog? Noon, hindi pa. Hindi pa din ako nagsimula gusto ko mag-aral or sa pag-aaral ko ng Tagalog. Hindi pa ako nagsimula noon. Kasi sa akin noon, parang idea siya na hindi ko ma-achieve. Gusto ko pero parang mahirap. Kasi mga Filipino kong friends noon, counted sila sa daliri ng kamay. Parang konti lang yung kaibigan kong Filipino. Tapos nagsimula noon, yung idea. Kasi barbero ako. Marami kaming mga clients pero hindi sila Filipino. Yung mga Arabic, mga ibang lahi. Mga Filipino kasi namahalan sila sa presyo namin. Pumapasok sila sa shop namin, nagtatanong kung magkano ang gupit. Tapos ang gupit sa amin 30 sa dirhams. Tapos nagtatanong sila kung magkano. Pag sinabi namin ng 30, lumalayas sila, ayaw nila magpagupit kasi mahal. So ang sinabi ko doon sa may-ari namin, sabi ko, sayang yung mga Filipino kasi ang daming talagang nagtatanong kung magkano ang gupit. Pag mahina yung araw namin, walang client or konti lang yung client namin, at least makakadagdag sila sa benta namin. Sabi niya, paano mo sasabihin sa mga Filipino kung ibibigay namin sila ng discount kung may client ka nagtitake ka ng full price sa kanila? Sabi ko, akong bahala doon. Doon ako natuto ng first line, as in first line ko talaga. Sinasabi ko, pag may nagtanong kung magkano ang gupit, una kong sasabihin ko sa iyo kung magkano, pero wag kang mag-English para hindi maintindihan yung client ko. Ang gupit sa amin, 30, pero para sa iyo, 20 lang. Tapos, pag na-memorize ko yung line na yan, parang dire-diretso na yung line ko. So, pag may narinig Tagalog ako or something, akala nila, magaling ako mag-Tagalog or marunong ako mag-Tagalog. So, papasok sila. Pag upo sila sa chair, nagtatagalog sila sa akin. Gusto ko maikli dito, gusto ko mahaba dito. Wala akong kaalam sa mga sinasabi nila. Sabi ko sa kanila, hindi ako marunong mag-Tagalog. Yung linyan yan talaga. Tapos, na-excited sila. So, kada punta nila sa shop ko, may dala silang libro, may dala silang papel, may dala silang nagsusulat sila ng sentence na magagamit ko ng pang-araw-araw ko, ganun. So, sabi ko, ito talaga yung sign talaga to. So, nagsimula ako sa pag-aaral ng Tagalog. Wow, ayos talaga yun. Ang bait mo. Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now,
back to the video. Pero noon sa simula, bago ka pang natutong magtagalog, parang may pusong Pinoy ka na, 'di ba? Kasi gusto mong tumulong sa mga Pinoy doon diyan sa Dubai. Bakit may interest sa komunidad Pilipina? Ang rason ko nun, kasi sila, friendly sila. Yung parang yan yung gusto ko na yung mga friendly, mabango, let's say, sila, parang gabi-gabi sila nagkumakanta, yung trabaho nila, ginagawa ng trabaho nila ng maayos, ganun. So parang yan yung yan yung hanap ko. Ayoko nang parang naging inspiration sila sa kung anong gusto kong magiging sa future na ganun, active, masaya, friendly, mga ganun na reason. Gusto mo yung ugali nila. Napansin mo na iba yung ugali ng Pinoy. Iba yung ugali nila sa mga ibang lahi, let's say. Nakatira ka sa Dubai pero hindi ka taga Dubai, 'di ba? Hindi, Syrian po ako. Matagal ka na dyan sa Dubai? 2003. 2003, 23 years na. Wow, matagal na yun. Mas matagal na ba yun kaysa sa time mo dati sa Syria? Umalis ako ng Syria na 18 years old ako. So, kaya mas matagal pala sa Dubai? Oh, mas matagal dito. Tapos 17 years hindi ako umuwi ng Syria until May last year. Kasi may problema kami sa mga dating government. Pag umabot ka ng 18 years, kailangang mag-join ka sa military, sa army. So pag ayaw mo mag-join, kailangan kang pumunta ng ibang bansa. Tapos after 5 years, magbabayad ka ng $5,000. Kaya pag nung dumating ako dito, yan yung dahilan ko na magbabayad ako para hindi ako mag-join ng military. Tapos nagtagal talaga. Nung 2011, nagpadala ako ng $5,000 para makauwi ako, makita ko yung family ko. Tapos noon, nagsimula na yung gera, so hindi nila tinanggap yung pera ko. At dire-diretso na, hindi na ako nagbayad hanggat wala na yung government namin. Kaya kailangan mong umalis na naman. Nung dumating na yung bagong presidente namin, doon talaga ako nagkaroon ng chance na makapunta ng Syria. At anong pakiramdam mo noong bumalik ka sa Syria pagkatapos ng 17 years? Iba talaga sa pakiramdam. Alam mo yung hindi mo nakikita yung family mo. Pumunta ako ng Dubai. Nung last na visit ko sa Syria was 2008. 9 years old pa yung kapatid kong babae. Ngayon, may asawa at may anak. Diba? Wow, grabe Iniwan yun. mo yung kapatid mong bata, tapos ngayon may asawa at anak. Tingin mo, marami bang Syrian na marunong magtagalog? Sa pagkakaalam ko ngayon, parang kunti lang. Pero ang daming ibang lahi na marunong magtagalog. Yung parang araw-araw nakikita ko ng mga ibang lahi dito na at least kung hindi sila straight magtagalog, at least may mga alam nilang words na makaka-start sila ng conversation, makakaintindi sila ng conversation. Pero siguro mahirapan sila mag-communicate. Medyo mahirap matutong magtagalog, di ba? Sa beliefs ko, kung gusto mo ng isang bagay, kung gusto mo halimbawa lingwahe or mag-achieve ka ng isang goal mo, kung natutok mo yan sa ulo mo, sa brain mo na ito talaga yung gusto kong gawin, ito talaga yung gusto kong matuto, ito ma-achieve mo talaga. Kailangan mo lang ng motivation, di ba? Motivation at kailangang magustuhan mo talaga yung gagawin mo. Nung natuto ako magtagalog, as I told you na sa mga kaibigan ko, sa mga clients ko, pero inaral ko din talaga. Nung 2004, 2005, uso pa yung CD noon, yung DVD, yung CD, video CD. Nanonood ako ng mga Filipino movies. Nagre-renta pa ako noon ng mga movies. Hindi ka makakabili noon. Pinapanood ko yung mga Filipino movies. Pinapanood ko sa DVD. Tapos may English translation. Sunod, Arabic translation. Tapos panoorin ko, yung parang ilang beses ko pinapanood with different translation, yung English, Arabic, tapos may Tagalog na subtitle. Tapos yung huling beses, walang subtitle at all. Para yung mga narinig ko, parang maalala ko yung sinabi nila, kung naintindihan ko yung mga sinasabi nila. Tapos pumupunta ako ng internet cafe, nagchat-chat ako pa sa mga Filipino rooms. Uso pa ang Yahoo Messenger noon at Hotmail Messenger. Tapos pag Filipino yung kausap ko, nag-open ako ng Excel sheet. Tapos nagsusulat ako ng mga words na alam ko. Halimbawa, magandang gabi.
Tapos nagsasabi ako na nandito ako para matuto mag-Tagalog. So kung may mali sa mga sinasabi ko, i-correct mo ako kahit sa pagsusulat ko. May mga words ako or may mga sentence ako na mali yung grammar or mali yung pagsusulat. Pinupost ko doon sa Excel sheet. At the end of the session, piniprint ko tapos inaaral ko din. So talagang inaaral ko, talagang gusto ko talaga mag-aral noon ng Tagalog. Kaya parang naging committed ako doon. I agree na pag motivated ka, you'll find a way, 'di ba? Pero minsan mahirap, minsan komplikado yung grammar sa Tagalog, nakakalito. Para sa iyo, anong aspekto mas mahirap o yung pinakamahirap sa Tagalog? Yung pinakamahirap sa Tagalog, malalim na words, yung mga words ng mga lolo at lola, yung mga sinasabi nila. May mga malalim words talaga sa Tagalog kung napansin mo. Pero yung mahirap, let's say matuto ka ng ibang lingwahe kung hindi mo magagamit. Nung bago ako matuto mag-Tagalog, sabi ko gusto ko mag-aral ng ibang lingwahe. Napansin ko sa sarili ko na okay na ako sa English. Tapos sa trabaho ko, 'di ba, nagmi-meet kami ng mga ibang lahi araw-araw, mga Iranian, mga Russian, mga French, mga ganyan. So parang gusto ko matuto ng ibang lingwahe. Nauna ako sa Iranian, gusto ko matuto mag-Iranian kasi maraming Iranian as in tourist or as in nagtatrabaho sa Dubai, ganun. Pero wala akong kaibigan na Iranian. So yung mga natutunan ko, hindi ko ginagamit. Tapos pag hindi mo ginamit, walang magko-correct ng mga mali mo. May sinabi ka ng maling pronunciation, sila, walang magko-correct sa'yo. Pati sa ibang lingwahe din, kung hindi mo ginamit talaga yung Filipino, yung lingwahe mismo, araw-araw, hindi ka matututo ng mabilis. Pero sa Tagalog, nung nangyari yung incident namin sa ni Fandi na nakita ko siya na marunong siya mag-Tagalog. Tapos nung naging yung mga client ko na sila, sabi ko ito talaga yung sign, ito talaga yung lingwahe na kahit sa Dubai, lalo naman sa mga Filipino dito sa Dubai, wala talagang use na sa Tagalog or sa matuto ka ng Filipino kasi lahat sila marunong mag-English. Hindi ka mahihirapan mag-communicate sa Filipinos. Pero naging siya ng parang ang tawag dito, advantage, parang naging advantage sa iyo. Kumakain ako sa restaurant na for example, yung manager doon Filipino. Nagtatagalog ako sa kanya. Natutuwa siya. So nagbibigay siya ng discount sa akin. Yung mga ganun, yan, advantage lang. Advantage. Parang bonus. Hindi mo kailangan pero may bonus pag marunong ka mag-Tagalog. If mapansin mo, hindi mo talaga choice matuto mag-Tagalog kasi parang magtatagalog talaga sila sa'yo kahit hindi ka marunong mag-Tagalog. Na halimbawa, yung tubig, marinig mo ng tubig pero hindi mo alam kung ano yung tubig. Sa English kasi ma-translate mo na it's too big, huge. Pero sa kanila, water lang. Pero halimbawa, give me tubig. Sasabihin niya ng normal, give me tubig. Marinig mo ng tubig. Anong tubig? Tubig is water. Okay. Nasa utak mo na yung tubig na water na siya. So, step by step, pag natuto ka ng ilang words na, parang nagkakaroon ka ng, anong tawag dito, yung magugustuhan mo na matuto mag-Tagalog or mag-ibang lingwahe kasi gusto mo mag-commute. Lalo naman pag sobrang close, naging jowa mo ba yung babae, tapos gusto mo siya, may gusto ka sa kanya. So, para maging mas close pa kayo, matuto ka talaga mag-Tagalog. At natuto din ako mag-Tagalog within 1 year. Naging perfect talaga. As in, yung mga kaibigan ko na nagulat sila na bigla akong marunong mag-Tagalog. Paano yun? Kasi noon, may naalala akong incident na yung kaibigan ko, may jowa siya. Tapos yung jowa niya, dinalapan ng mama niya dito for visit. Tapos parehas sila may trabaho. Noon, nung panahon na yon, local leave lang ako. So gusto nilang ilabas yung mama ng jowa niya na mag-browse dito sa Dubai. Kaso yung mama niya, hindi siya marunong mag-English. Tagalog at Bisaya lang yung marunong niya. Sabi ko akong bahala sa kanya. Paano ka magko-communicate sa kanila? Sabi ko, akong bahala. Tapos nung pumunta kami, sundo ng mama niya, nag-introduce ako sa sarili ko, nag-English ako, nag-Tagalog din ako. Nagulat talaga sila sa akin.
kailan ka natuto mag-Tagalog? Akala namin words lang yung alam mo, ganun. Naging perfect ka sa Tagalog, ganun. Para sa iyo, anong pagkakaiba na napapansin mo sa kulturang Pilipino at saka kulturang Syrian? Marami din ng difference. Like, kasi Syrian ako, tsaka Muslim. Ang daming iba sa, yung mga pwede sa amin, bawal sa kanila. Yung mga pwede sa kanila, bawal sa amin. Pagdating sa pagkain, may ano kami, bawal kami kumain ng pork, mga iba't ibang food. Tapos sa kanila, pwede naman yung food nila, pwede din sila mag-inom. Sa amin, bawal. May mga difference talaga pagdating sa Arabic in general at sa Syrian. Pagdating sa food, yan siguro yung hindi ko anong tawag dito, yung hindi mo talaga ma-feel na may nangyari ng malaking difference between Syrian foods and Arabic foods. Pinaka gusto ko talaga ng Syrian foods, pero kumakain ako ng ibang foods. Pero as in Dubai, I live in Dubai, mas marami pa akong option sa Filipino food kasi sa Arabic food. Halimbawa, yung neighborhood around me, puro mga Filipino food, mga Indian food. Pagdating sa Filipino food, go lang ako kung makain ako ng Filipino foods. Basta yung mga bawal, hindi ko lang kinakain. Kaya sa tingin mo, yung pinakamalaking difference, religious differences yata? Religious. Mas marami pa yung religious difference kasi sa ibang difference. At yung baboy, parang popular talaga yon sa Pilipinas, diba? Mabenta talaga yung baboy. Mabenta. Lalo naman pag may birthday, pag ganun, pag may invitation na halimbawa yung in-invite mo ng mga VIP na tao, kailangan talaga may baboy sa table. Yung lechon, yung lumpiang Shanghai, yung maraming iba't ibang pagkain na may baboy. Dinuguan, tama. Mahirap ba sa'yo na maraming pagkain na bawal sa Pilipinas? Hindi. Pagdating sa akin, kasi hindi naman ako maarte kasi may mga ibang Muslim dito, pag nakita nila ng ibang Filipino, let's say, na kumakain ng baboy, nadidiri sila, yung gusto nilang umalis, wag kang kumain dito, yung amoy, yung ganun. Sa akin, I can sit with you, kaya kong makita kitang kumakain ng baboy, basta wag mo lang ipakain sa akin. Yun lang. Dati kasi may nangyari din also story. Nag-invite sa akin ng kaibigan ko sa birthday party. Tapos yung birthday party, parang beach party siya. Tapos almost at the end of the party, dumating yung tita niya. May dala siyang plato na may baka sa loob. Baka ang akala ko. Sabi niya doon sa kaibigan ko, kainin mo yan, sayang itapon. Sabi niya, tita, busog na talaga ako, hindi ko kaya. Sabi niya, ibigay mo na lang sa kaibigan mo. Sabi niya, ay, tita, Muslim yung kaibigan ko, hindi yan kumakain ng baboy. Sabi niya, huwag mong sabihin sa kanya na baboy ito, hindi niya alam yung lasa. Tapos tumingin ako sa kanya, sabi ko, tita, marunong ako mag-Tagalog at naintindihan ko yung mga sinasabi mo. Nagulat talaga siya, nahiya siya nang hindi siya joke lang anak, joke lang. Nahuli siya. Kasi alam mo, pag Filipino yung kausap ko, nagtatanong talaga sila sa akin kung nangyayari din yon na meron Filipino pinag-uusapan ako at naiintindihan ko pala at hindi nila alam. Pero hindi naman. Kasi hindi ko alam kung bakit, pero sa 11 years na nagtatagalog ako, never yun nangyari sa akin. Pero nangyari pala sa'yo. Nangyari sa akin, pero sa tagal ko din marunong mag-Tagalog, siguro 2 o 3 incident lang na nangyari. Pero kasi yung ano nila, yung kultura nila, yung attitude nila, hindi sila yung kahit marites minsan, kahit magaling mag-chismis, pero hindi sila pag-uusapan ka sa harapan mo, or kung masamang tao ka talaga, doon ka talaga mag-ano. Pero kung mabait ka, siguro marinig mo sila, ang bait ni Jared, ang bait niya talaga, ginawa ng ganito, ginawa ng ganyan. Pero hindi mo marinig ng negative part pagdating sa kanila. Minsan pinag-uusapan nila ako pero hindi masama yung sinasabi nila, 'di ba? Ikaw, gaano ka na katagal nagtatagalog? Natuto ako mag-Tagalog noong 2007. Pero hindi pa ako yung straight talaga mag-Tagalog. Hanggang ngayon, may mga words na hindi ko alam or narinig ko for the first time. Natuto kang mag-English sa Dubai, 'di ba? Sa mga Pilipino din. Sa mga Filipino, naging mas okay
mahina yung English ko, mas straight let's say, or mas magaling ako mag-English, mas magaling ako mag-Tagalog nang dahil talaga sa kanila. Sa tingin ko, lalo na dati, pero kahit ngayon, minsan, marami akong ginagamit na salita na masyadong malalim at hindi naman natural, diba? Dapat English yung gamit ko, pero Tagalog pala. Kaya hindi ko alam. Sa tingin ko, mas maraming English minsan mas natural sa Tagalog. Kunyari, minsan sinasabi ko, maraming pakakataon makipag-usap sa Tagalog. Pakakataon, hindi naman uso yun sa mga Pilipino. Sinasabi nila, opportunity or may chance. May chance ka ba? Ganun. Walang pakakataon. Pero ako, gumagamit ako ng mga salita ganun. Minsan, hindi dapat sa tingin ko. Minsan, hindi mo talaga kailangan talaga maggamitin ng English. Kasi kanina pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko, may mga words ng English na hindi mo pwedeng i-translate sa Tagalog. Tulad ng follow me in Instagram or follow me in TikTok. Anong sasabihin mo sa Tagalog? Sundan mo ako sa Instagram? Iba talaga. Kailangan sabihin, follow mo ako. O message. I-message mo ako sa Facebook ko. I-chat mo ako. Exactly. Kailangan mo talaga sabihin ng Kasi kung ginamit mo ng, for sure, may translation ng follow mo ako, may translation ng chat mo ako o message mo ako. Pero pag ginamit mo ngayon, parang weirdo naman to. Sa dating panahon, ginagamit yung mga words na yan. Sa ngayon, puro, let's say, 25% Taglish yung mga tao. Tsaka meron din yung mga nouns. Kunyari yung mouse. Walang salita ganun sa Tagalog, di ba? Daga. O computer. Anong computer sa Tagalog? Camera, 'di ba? Wala. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Never yet. Kahit 19 years ka na nagtatagalog, hindi ka pa nakapunta sa Pinas? Wala pa akong opportunity na opportunity. Pagkakataon? Wala pa akong opportunity na makapunta doon yet. Pero sana, plano ko talaga. Isa siya sa mga goals ko ngayong taon, let's say. Yung bansa ko dito, kung saan ako nakatira, ang tawag dito, Manila ng Dubai. Kasi sobrang dami ng Filipino resto, ang daming Filipino nakatira dito. Kasi malapit siya sa downtown, malapit siya sa kung saan gusto mo pumunta ng Dubai, malapit lang siya at malapit sa mga metro station. Meron din ako narinig na lalo na sa Dubai, maraming Pilipino, maraming OFW nagtatrabaho dyan sa Dubai. Pero minsan pangit daw yung trato sa kanila bilang workers dyan sa Dubai. Ano sa palagay mo? Nakakita mo ba yun? Nakikita ko 'yon kasi may mga ibang lahi na sobrang proud sa pagiging ayoko mag-mention ng nationality pero yung parang mayabang sila, yung parang ibang level sila sa mga Filipino, ibang level sila sa mga Indiano, ibang level sila. Basta mataas ang tingin nila sa sarili nila. Makikita ka ng isang tao na Filipino din yung asawa niya pero yung trato niya sa mga ibang Filipino parang, sorry for the words, parang basura. Hindi naman tama yun. So, dapat pare-parehas ang trato mo sa mga ibang lahi o sa mga ibang tao. Ayoko talaga yun pag pangit ng yung trato sa mga ibang lahi, 'di ba? At napansin ko rin yun kasi yung first exposure ko sa mga Filipino sa trabaho, kung saan ako nagtatrabaho dati. At napansin ko na minsan yung sahod ko mas malaki ng konti kasi hinihingi ko yun, 'di ba? So sinasabi ko sa mayari doon, dapat yung mas malaki yung sahod sa akin. At sinasabi nila, sige, edi go. Pero yung mga Pilipino minsan nahihiya sila, 'di ba? Gusto lang maging masipag, nagtatrabaho lang sila, ayoko naman yun ng drama, kaya wala silang hinihingi. Hinihingi? Tama ba yun o hinihiling? Hinihingi. Tinan mo, mas magaling ka pa kaysa sa akin. Magaling ka din at least alam mo yung word. Pero kahit mas masipag yung Filipino, minsan mas maliit yung sahod. At hindi yun fair, 'di ba? Ang pangit ng trato. Alam mo kung bakit? Kasi nag-ano ako din doon kung bakit may ganyan. Kasi yung mga Filipino, pag nag-abroad sila, unang gusto nilang gawin, magkaroon ng resident visa. So, tatanggapin nila kung ano ang trabaho o tatanggapin nila kung ano ang sweldo para lang magkaroon sila ng visa at makakatulong sila sa family nila. Makikita, for sure, napansin mo din yan sa Canada. May mga Filipino na lawyer sila sa bansa nila.
Tapos sa Canada, nagtatrabaho bilang delivery or bilang accounting or bilang basta iba yung trabaho nila sa abroad kasi sa country nila. May kilala ako dito na ano siya teacher siya sa Pilipinas. Tapos dito delivery ng Pizza Hut. Matatanggap sila ng gusto nila tanggapin kung anong trabaho basta okay na yung sweldo, makakatulong lang sila sa family nila at magkaroon ng visa. At gets ko talaga yun, pero minsan parang sayang kasi alam ko na they deserve better, di ba? They deserve better. And as you said, kailangan sila talaga magsalita. Dito sa Dubai, pag karamihan, nagtatanggap sila ng trabaho na hindi kahit mababa yung sweldo para lang, as I told you, para lang sa visa, para matulungan nila. So, naging uso na yan. Ngayon, halimbawa, gusto ko magtrabaho sa isang restaurant as in waiter. Pero nag-ano ako ng let's say 3,000 dirhams. Gusto ko ng 3,000 dirhams. Sinasabi ko yan sa manager. Gusto ko ng 3,000 dirhams. Huwag ka na magtrabaho dito. Ang offer ko dito 1,500. So hindi ko tatanggapin. Ang sasabihin nila sa akin, magdadala na lang ako ng 2 Filipino instead of you. Tapos bibigay ko na lang yung sahod mo sa kanila sa 2 Filipino. Parang yung worth ng sahod ko makakapunta sa 2 Filipino. Dahil alam nila, tumatanggap ng mga Filipino ng maliit na salary para lang dahil sa visa, para lang dahil sa padala sila. Sayang yun kasi bumababa na yung lahat ng sahod para sa mga Pilipino, para sa mga iba, 'di ba? Exploitation talaga 'yun, 'di ba? Parang ginagamit nila yung mga tao na mahirap. Ginagamit nila yung mga taong mahirap. Tapos yung mga taong mahirap, pag tinanggap nila yung dinadamay din nila ng iba. Parang lahat ng Filipino pwede sila magtanggap ng kunting sweldo lang. Hindi naman kailangang ibigay ng 5,000, ng 7,000, ganun. Pero ang dami kong kilalang Filipino dito na mas mataas pa yung sweldo nila kasi sa akin. Dahil marunong sila magsalita. Oo, masipag yung mga Filipino. Alam natin lahat masipag yung mga Filipino. So, if you know what you worth it, go and get what you worth it. Yun yung advice ko. May kilala ako ng isang barbero. Magaling siya na yung mga appointments niya, you cannot get appointments with him until let's say 2 weeks or 3 weeks later. Na dire-diretso siya pagdating sa trabaho, dire-diretso siya pagdating sa client. Doble yung sweldo niya kasi sa akin. Ngayon may sariling business na siya. Masipag. Alam natin yan, masipag talaga yung mga Filipino. At dapat ganun, 'di ba? Pag masipag dapat mas malaki yung sahod. Makes sense naman, 'di ba? Input, output. Huwag mo lang gamitin yung mga masipag sa na okay, kailangan mo maging masipag pero ganyan lang yung sweldo mo. Doon kailangan talaga magsalita ng mga Filipino. Unfair talaga yun, 'di ba? Anong paborito mong parteng kulturang Pilipino? Masaya silang kasama sa pag-iinom, sa pagpa-party. May respeto din sila sa eldest. May respeto din sila sa mga bata, yung hindi sila, halimbawa sa amin mga Arabic, let's say, may makikita ka ng isang Arabo nagyosi siya sa harap ng anak niya o yung anak nagyosi sa harap ng tatay niya. Hindi mo yan makikita sa mga makikita mo siguro sa mga Filipino pero yung parang friend sila ng tatay nila pero may respeto pa rin. Sa akin kasi ayaw ko talaga yung magiyosi ka tapos nandun yung anak mo sa kwarto. Kung bata pa yung anak mo like 3 years old, 2 years old or baby. Yeah, magalang talaga yung mga Pilipino kahit sa mga salita na ginagamit nila, 'di ba? Yung opo, yung ate, kuya. Alam mo sa 19 years na ako marunong magtagalog, hindi ko pa marunong gamitin ng po at opo. Minsan na parang pagkilala ko yung isang tao, kahit mas matanda pa siya sa akin, parang ang trato ko sa kanya, parang kaibigan ko siya. Ayoko nang matreat ko siya ng matanda ka pa sa akin, kailangan ko magpo o kailangan. Pag babae na matanda na parang nanay ang tingin sa kanya, doon ako siguro magpo at opo. Pero minsan nakakalimutan ko din eh. Wala ganun sa English, 'di ba? Kaya para sa akin kailangan ko talaga isipin kung kailan dapat gamitin 'yon, 'di ba? Kasi sa bawat na sentence, parang may spot kung saan ilalagay mo yung po, 'di ba? Pero hindi ko alam kung dapat gawin ko 'yon kasi pwede din gamitin yung ng masyado, 'di ba?
Minsan na-over siya. Oh, pwede naman yun. Kamusta ka na po? Ako po si Jared. Taga Canada po ako. Taga saan ka po ba? Hindi mo alam kung gagamitin mo siya sa end ng sentence or sa gitna ng sentence kasi tulad ng sinabi mo, yung parang pag ginamit ng po sa sentence na yan, kailangan sa gitna talaga siya. Depende sa pronoun. Pero tama, magalang talaga yung Pinoy. Ikaw, anong gusto mo sa mga kultura nila? Marami, pero sa tingin ko yung sense of humor ng mga Pilipino. Mahilig talaga ako sa mga biro nila, yung mga sarcasm na Filipino. Exactly. Alam mo? Mas lalo pag nanonood ka ng mga comedian movies nila, mga comedies nila, sobrang natatawa talaga ako sa mga movies, sa mga sentence. Maganda yung humor nila. At pag i-translate mo yung mga biro nila, parang bastos. Pero hindi bastos, diba? Parang playful lang. Exactly, oo. Pero parang cultural naman yon. Dapat marunong ka mag-Tagalog para maintindihan yung mga jokes nila. Napansin mo din yun, yung parang minsan pag nagtatagalog ka, parang nilalabas mo yung mga nararamdaman mo more than pag sinabi mo yan sa English. Halimbawa, may namatay. Sasabihin mo ng sorry for your loss or I'm sorry or condolence. Pagdating sa Tagalog, ang dami mong pwede din sabihin. Nakikiramay ako, nasa heaven na siya, okay naman. Yung parang ang dami mong pwedeng sabihin para maibang yung other party, mafe-feel niya din yung comfort mo. Pero pagdating sa English, parang dahil may sinabi ako sa iyo na may namatay, nag-ano ka din sa akin. Pero hindi ko nafe-feel ng sincerity, ganon. Pagdating sa Tagalog, parang kasama din yung sinasabi mo sa pakiramdam. Mas maganda siya sa pakiramdam. Nakaka-translate ka ng gusto mo sabihin talaga. Tama talaga yun. Maraming salita sa Tagalog na walang translation sa English, diba? Marami, tapos mailabas mo talaga yung gusto mong sabihin sa tao, kung anong nafe-feel mo talaga. Parang magbabago yung pagkatao sa ibang salita, diba? Yung personality mo. Kasi sa Tagalog, mas diretsyo talaga ako. Mas blunt yata. Mas blunt. Yan ko. yung tamang word, oo. Kasi pag may kausap ako na Filipino at meron na siyang ginawa na ayoko, sasabihin ko kaagad, oy, bakit ganun? Ang bangat ng ugali mo. Diba? Kunyari. Parang half joke, half serious, diba? Pero sa English, never ko sasabihin yun, diba? What are you doing? Yeah, I don't like the way you're acting. Parang seryoso talaga yun sa parang English. Parang masama ang dating. Ang pangit ng dating. Pero sa Tagalog, okay lang. Walang problema. Normal yun, diba? Pag galit yung kaharap mo, sabihin mo, ba't ang init ng ulo mo? Pero pag in English mo, parang corny, why your head is hot? Tama. Diba? Dapat sa Tagalog lang, walang translation. May mga words na pwede mong sabihin sa Tagalog, may mga words na dapat English talaga. Tama yun. Okay, sa tingin ko, ubos na yung mga tanong ko, pero may mga rapid fire tanong pa ako. Game ka ba? Game na. Okay, sige. Ito yung unang tanong. Anong mas gusto mo, karaoke o basketball? Karaoke. Halo-halo o leche flan? Leche flan. Beach or desert? Beach siguro. Hindi naman ako mahilig sa desert. Sawa ka na. Sawa na dito sa Dubai. Rainy season or summer? Rainy. OPM, original Pinoy music, or K-pop? OPM. May paborito ka ba sa OPM? Wala. Lahat naman pwede mong i-marathon ng OPM magdamag. Hindi ko alam kung alam mo yung mga shows sa Pilipinas, pero anong mas gusto mo? ABS-CBN or GMA? ABS-CBN. Eat Bulaga o It's Showtime? Showtime. Adobo o sinigang? Sinigang. Mas gusto ko yung maasim. Sinigang ng baka? Baka o chicken. Basta wag baboy. Pansit o lumpia? Pansit. Jollibee o McDo? Mas favorite ko yung McDo kasi sabi nila yung Jollibee dito iba daw sa Jollibee ng Pilipinas. Parang hindi ako nabubusog pagdating sa Jollibee. Kailangan ko ng maraming order para mabusog lang ako. Arabo din ako at the end. Saan mas gusto mong pumunta? Boracay o Palawan? Palawan. Jeepney or trike? Alam ko na hindi ka pa nakapunta sa Pilipinas, pero anong mas gusto mong matry? Hindi ko pa na-experience, pero gusto ko mag-try ng tricycle. City o probinsya? Probinsya. Probinsya. Mas tahimik. Okay. Mm-hmm. Yun lang. Maraming salamat, ha?